Pahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang araw ng Huwebes, ika-10 ng Abril, ika-22 ng Shawwal sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bint Emran Muhammad at ito na po ang ika-216 na episodyo ng ating programa na walang ibang inihiling pa rin kundi magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi Office. At ngayong araw na ito, dalawa po tayo ang host ngayong episode. Pakinggan natin ang greeting ng ating right-hand lady sa araw na ito. Walang iba kundi si Ate Jazz. Basta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makatahanang umaga sa ating lahat, lalo na sa mga nanonood through Facebook Live. At muli ako'y nagbabalik dito na siyang ikinatuwa ni Kabalay na Hamsari at sinisingil ako ni Kabalay na Juwayriya dahil matagal-tagal ang aking pahinga. Matagal-tagal ang ating pahinga kasi kaninang umaga, like ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, naganap ang ating groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng isang one-story multipurpose training center na pinunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund ng walang iba kundi ang ating Member of the Parliament, Honorable Suharto. Was it Suharto? Ismael. And Alhamdulillah, natuloy po ang ating programa. At nandun si Ate Sally, siya yung nag-MC. Nandun si Kuya Hamsi, nag-video. Nandun si Kuya Mans, nag-picture. Nandoon ako, nakaupo. So, na-miss ka namin. Wala ka doon. Hindi ka namin nakita. Para sa ating mga kabalay sa radyo, tinatakpan na ni Ate Jazz ang kanyang mukha sa mga pinagsasabi ko. But jokes aside, alhamdulillah sa isa pang training center na ipapatayo sa Barangay Poblasyon 9, Cotabato City.
And congrats po sa ating UVTN na makakatanggap nitong training center na ito at iba pang mga proyekto na pinondohan sa ilalim ng TDIF ni MP Esmael. Makatuwa yung training center. Actually, ang daming mga Esmael, kumbaga. Na maraming smiles kasi maraming Esmael sa programa. Nun si DG, nun si Director Dems na magiging guest natin ngayong araw actually. At si PD Cardawi, PD Salik. So speaking sa guest natin, na walang iba kundi si Director 2 for Operations and Management Services ng MHSD. Mamaya-maya sa ating MHS Discusses, tatalakayin natin ang Bangsamoro Affordable Housing Program. So, kasama rin ito sa balita natin na ibabahagi ng ating kabalay na Jess sa ang ating Salam Homes. Speaking of, may nakikita na akong anino ng ating guest. Welcome po, Sir Dems. Assalamualaikum. Welcome. Dumating na po ang ating guest ngayong araw na ito. Paupuin muna natin. Tayo po ay dadako sa ating commercial break kung saan pakikinggan natin ang mga requirements ng ating housing loan project. And then, inshallah, magbalita tayo. And pakinggan natin ang boses ni Sir Dems maya-maya. Or okay po si Sir mag-greet. Okay po. Basta po, Sir. Okay kaya? Alhamdulillah. Alright. Oh, yes. Nag-office muna kayo ba o kayo dumating dito? So, yung nag-office kayo, nag-groundbreaking ceremony, nag-office. Pirma, then groundbreaking, tapos ng groundbreaking, balik office, pirma uli. Tapos tuloy na dito sa radio station. On sunod-sunod ng travel. And kasi after naman itong radio program, may pagpupuntahan na naman si Sir Dan. Sa MFBM din sa travel ulit after nitong radio program, sir? MFBM din, travel pa kagaya. Dada ako muna kayo sa MFBM. Alright, then. Lagari para Alright, then sir, bago po tayo dadako sa ating commercial para mapakinggan ng ating housing loan project requirements. Gusto niyo pong bumati sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream? Opo, pwede po. Naka-okay na to? Opo, naka-on na po. Akala ko, pintuhan lang muna yan. Live na po tayo, Live sir. na pala tayo. Highlight stream. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome sa radio program ng MHSD, the housing arm of the BARM, no? Yes, sir. Pasalamat tayo at naimbitahan tayo muli ng ICS ng MHSD. Sila po yung nagpapatupad ditong MHSD Delivers. That's masaya yun kasi habang may i-deliver pa si MHSD, makakarating yan sa ating mga kapwa Bangsamoro sa rehiyon. Hindi lang yan sa rehiyon within BARM, yes. Pati sa outside core ang MHSD ay umaabot hanggang sa Davao Oriental. Yes. Mayroon din yatang Lanao del Norte na tayo. So tuloy-tuloy lang ito at alhamdulillah nagagampanan naman din po ng ating ministry yung mga katungkulan na naitalaga sa kanya ng BARM government through sa admin code ng ating tinatawag na Bangsamoro government. Yes. Alright. Then, with that, Sir Dems, kayo po ay pwede pong magpahinga muna. Chill lang. Yes. Tayo po ay dadako sa ating ilang commercials, balita, at segmentong IPH at HSF. Bago po tayo sa highlight ng ating programang MHS Discusses para pag-usapan ang Bangsamoro Affordable Housing Program. Malalaman natin ang ilang initial statements ng ating Bangsamoro Affordable Housing Program sa ating balitaan na darating makalipas nitong mga paalala. Take it away. Nais niyo bang
magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At para sa episodyo ngayong MHS Delivers na balitaan, meron po tayong 3 balita. MHSD ginawad ang unang 30 housing units sa Salam Homes sa mga empleyado ng BARM. MHSD dineklara ng MFBM bilang pinaka-compliant o sumusunod sa mga guidelines na inisyu sa taong 2024. At MHSD sinuportahan ang BWC sa pagsasagawa ng Grand Iftar para sa pagtatapos ng 2025 National Women's Month. At para sa unang balita, MHSD dineklara ng MFBM bilang ginawad ang At para sa ating unang balita, MHSD ginawad ang unang 30 housing units sa Salam Homes sa mga empleyado ng BARM. Narito si Kabalay na Jazz. Nakiisa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa pagdiriwang at pagpupugay sa napakahalagang kontribusyon ng mga Muslim women religious leaders sa Bangsamoro community sa panahon ng 2025 National Women's Month Culmination Program na nag-obserba ng espesyal na Grand Iftar event sa Pagana Cotabato Grand Hall, Cotabato City noong ika-25 ng Marso taong kasalukuyan. Sa pangangasiwa ng Bangsamoro Women Commission, itinampok ng kulminasyon ng pambihirang epekto ng mga Muslim women religious leaders sa BARM. Kinilala ang kanilang mga pagsisikap sa pangangalaga at pagtuturo ng mga Islamic values, paggabay sa mga nakakabatang henerasyon, at pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan sa loob ng kanilang mga komunidad. Binigyang diin ni Bangsamoro Director General Esmail Ibrahim kung paano tinatrato ang mga kababaihan sa Islam, na binanggit ang isang hadith kung saan tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kanino dapat ibigay ang kanilang buong oras at pagmamahal sa mundo, pagkatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan sinagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang ina ng 3 beses bago sagutin ng kanilang ama. Nagbigay kapangyarihan ng Islam sa mga kababaihan sa loob ng 1446 na taon. Ganyan katagal pinangalagaan, ginagalang at minamahal ng Islam ang mga kababaihan, wika ni BDG Ibrahim. Lubos kami nagpapasalamat sa BWC para sa kanilang lubos na suporta at patnubay sa bawat paggunita sa
National Women's Month. Wika ni Zuhaira U. Ibrahim RN, MHSD Gender and Development Coordinator. Kasama ni BDJ Ibrahim Sinasalim C. Demuna, Rhea, Director 2 for Operations and Management Services, at Hamza Isalik, Provincial Director for MHSD SGA, at mga kawani ng MHSD mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon. Dumalo rin sa programa mga kinatawan mula sa iba pang ministries, ahensya at opisina ng BARM. Pinagsama-sama ng makabuluhang pagtitipon ang kariya o mga babaeng nagbabasa ng Quran, hafida o mga babaeng nakabisado ang Quran, at mga voluntaryong ustadsa o mga babaeng tagapagturo ng Islam na kinilalang kanilang mga mahalagang papel sa pagtataguyod ng edukasyong Islamiko, pagbibigay ng moral na patnubay at pag-aatid ng mga serbisyong pangkomunidad na nagpapatibay sa panlipunang tela ng rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing highlight ng kaganapan ang communal breaking of the fast o iftar na sumasagisag sa pagsasama-sama at pagninilay-nilay sa panahon ng banal na buwan ng Ramadan, na sinundan ng inspirational Islamic lectures at isang Quran reading exhibition na nag-aalok ng pagkakataong ipagdiwang ang malalim na kaalaman at dedikasyon ng mga babaeng lider ng reliyon. Ang kaganapan ay nagtapos sa isang pakikisang tarawih upang pagyamanin ng espiritu ng espiritual na pagkakaisa at muling pagpapatibay na kahalagahan ng komunidad sa hangarin ng sama-samang kapayapaan at empowerment. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay ng Bangsamoro, ako ang inyong lingkod, Jasmine Langgi, nagbabalita. MHSD, dineklara ng MFBM bilang pinaka-compliant o sumusunod sa mga guidelines na inisyu sa taong 2024. Pinarangalan ng MHSD ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, bilang most compliant with issued guidelines para sa 2024. Sa ginanap na annual Bangsamoro Local Revenue Collection Forum sa City Mall Convention Center, Cotabato City noong 8 ng Abril 2025. Tumayo sa entablado sina Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services, kasama sina Administrative Assistants by Fariza Lubano at Joyce Rona Saliva, para tanggapin ang plaque of recognition na kinilala ang MHSD bilang most compliant ministry to MFBM BTO guidelines and circulars on the collection and deposit of regional taxes, fees, and charges for fiscal year 2024. Kung saan kinilala rin ang dedikasyon ng ministry sa fiscal accountability at pagsunod sa financial regulations na nagpapakita ng kahusayan, integridad at pangako sa pagsuporta sa pangmatagalang kakayahang pinansyal at mga layunin sa pag-unlad ng pamahalaang Bangsamoro. Sa temang Bridging the Gaps, Common Issues in Collection, Remittance and Reporting and How to Overcome Them, layon ng forum, hikayatin ng mga Bangsamoro Ministries, offices at agencies o MOAs na maabot ang kanilang taunang annual revenue collection targets na nagtatampok ng mga informatibong sesyon, kabilang ang mga lecture sa fiscal examination, mga update sa mga usaping Bangsamoro Treasury at mga presentasyon na nag-highlight ng mga nagawa sa fiscal year 2024 at mga target na koleksyon para sa fiscal year 2025, kasama ang ulat ng mga nagawa sa unang quarter. Inihayag ni Attorney Ubaida C. Pacasem, Minister of Finance and Budget and Management, sa forum na nalampasan ng pamahalaang Bangsamoro ang kanilang revenue collection target para sa 2024 na umabot sa 505 million pesos laban sa inaasahang 472 million pesos. Iniugnay niya ang tagumpay na ito sa sama-samang pagsisikap ng pamahalaang Bangsamoro sa pagpapatupad ng pagsunod sa buwis at kinilala niya ang dedikasyon ng mga MOA sa pangangalap sa pagpapalakas ng revenue campaign.
Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad nag-uulat. At para sa ating huling balita ngayong araw na ito, MHSD sinuportahan ng BWC sa pagsasagawa ng Grand Iftar para sa pagtatapos ng 2025 National Women's Month. Nagbabalik si Kabalay na Jazz. Sa wakas, sinagawad na ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang mga susi sa mga nakatanggap ng unang 30 housing units sa Salam Home sa Barangay Samba, Datuudin Sinso at Maguindano del Norte noong 3 ng Abril taong kasalukuyan. Bahagi ang kaganapan sa pagsisikap ng ministry na palakasin ang pagpapatupad ng housing loan program nito na tumutugon sa pangangailangan ng pinangyayari. ang unang 30 housing units sa Salam Homes sa mga empleyado ng BARM. Nagbabalik si Ate Jazz. Sa wakas, naigawad na ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang mga susi sa mga nakatanggap ng unang 30 housing unit sa Salam Home sa Barangay Samba, Datuudin Sinso at Maguindano del Norte noong 3 ng Abril taong kasalukuyan. Bahagi ang kaganapan sa pagsisikap ng ministry na palakasin ang pagpapatupad ng housing loan program nito na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga empleyado ng Bangsamoro sa pamamagitan ng affordable housing project katuwang ang Pag-ibig Fund. Binati ni Minister Attorney Hamid Amino Dindibara ang unang grupo ng mga nagawaran sa pangangasiwa ng MHSD. Bahagi ng aming trabaho ay hindi lamang pagtatayo ng mga disenteng bahay, kundi pati na rin ang pag-oorganisa ng mga asosasyon ng mga homeowners associations o HOAS upang makapagtatag sila ng isang mabubuhay na komunidad na gumagana para sa kapayapaan at kaunlaran. Inshallah, para sa unang grupo na ito, magagawa na nating ayusin ang HOAS sa lugar na ito, wika ni Minister Bara. Sa ating mga bagong homeowners, ang araw na ito ay isang selebrasyon ng inyong pagsusumikap at dedikasyon. Naway ang mga tahanan na ito ay maging mapagkukunan ng kagalakan, kapayapaan at katatagan para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Umaasa kami na inyong pangangalagaan ng mga tahanan na ito at tumulong sa pagbuo ng isang matatag at nakakaisang komunidad dito sa Barangay Samba.
Pahayag ni Salem C. Demuna Rhea, Director 2 for Operations and Management Services. Ang Bangsamoro Affordable Housing Project ng MHSD, nakilala rin bilang SALAM o Sustainable, Affordable, Livable, Accessible and Modern Homes, ay bubuuin ng kabuwang 192 housing units. Nahati sa 10 bloke, 107 sa mga unit ay natapos na at ang natitirang 85 ay kasalukuyang ipinapatayo. Ang proyekto ay kukumpletuhin ng Ben-Build developers sa ilalim ng pangangasiwa ng MHSD sa pamamagitan ng Housing and Human Settlements Division. Ang bawat unit na nagkakahalaga ng 850,000 pesos ay nakaupo sa isang 100 square meter na lote na may 36 square meter floor area na idinisenyo upang magbigay ng ligtas, komportable at matatag na tirahan. Malugod na tinanggap ni Bay Maha Sinswat, Barangay Samba Chairperson ang mga kalahok sa lugar at ibinigay ang kanyang buong suporta sa karagdagang pagpapaunlad ng proyektong pabahay. Sumaksi rin at magbigay ng kanilang suporta sina Suharto S. Wahab, ENP, Rhea, Reb, Director 2 for Technical and Regulatory Services, Ajib Yodin Dibara, Chief of Staff, Salahuddin Escosain, HSSD Chief, Benjamin Luis Co, Chief Executive Officer ng Ben-Build Developers, Amil Bahar P. Amilasan Jr., CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines, at Gian P. Escape, Head of Pag-ibig Cotabato Branch. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay ng Bangsamoro, ako ang inyong lingkod, Jasmine Langgi, nagbabalita. At tayo po ay magbabalik para sa segmentong IPH at HSF ng ating MHS Delivers episode na ito. Makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. MHS Delivers ay nagbabalik para sa ating segmentong IPH at HSF. Pero bago yun, meron pong nag-comment sa ating live stream na walang iba kundi si Sir Gadi Abdulamid Alawi Jr. Para sa ating segmentong IPH. Ang sabi ni Abdulamid Alawi Jr., hi Sir God, watching from a distance in Cagayan de Oro, CDO, Carne Norte, watch na bar. Salutan salam to Dynamic Director Demuna. Sabi ni Sir God, nag-hype po si Sir Gadi, Sir Dem. Chief Gadi. And meron po naman tayo nag-text dito sa ating MHSD number. Salam mga kabalay, keep safe always to all with 3 hearts. Syukran. At pwede rin po kayo magpadala ng inyong text sa ating MHSD number na 0955-799-4778 na siya ring number para sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. And Tijas, nag-comment si Ate Sal. Let's anong sabi niya? Okay, comment from our beloved
Head of Information and Communication Section na si Ma'am Salembay Abdullah. Sabi niya po ay Assalamualaikum mga kabalay, keep up the great works. Nanonood kami rito sa ating section sa Information and Communication. Shout out sa ating guest Sir Salem Sidemuna, OMS Director. #Ria Jasmans. Hello ma'am. Hi ma'am. Ingat po sa biyahe ninyo mamaya. Tiya Manila. With that, dako na po tayo sa ating segmentong IPH na isang madali ang alam nyo ba dahil meron po tayong mga activities tong nakalipas na mga linggo. Hindi natin lahat natalakay sa balitaan ngayon. Inshallah next week malalaman natin ang detalye. Aside sa groundbreaking kaninang umaga, nakadalawang groundbreaking din ang ating Sulu na provincial office. Alhamdulillah. Inshallah malalaman natin ng mga detalye noon next week. Pero meron din isang activity na dinaluhan ng ating OMS, ang ating Operations and Management Services, particularly ang ating Admin and Finance Division na pinangunahan ng TICPA. Ano nga ba itong TICPA na ito? Ang Philippine Institute of Certified Public Accountants. So itong TICPA ay ang Accredited Integrated Professional Organization o AIPO ng Professional Regulation Commission at ginawaran ng 5 beses bilang pinaka namumukod tanging AIPO ng PRC mula sa iba pang mga professional na organisasyon. Itinakda ng pangkat ang mga sumusunod na layunin: itaguyod at mapanatili ang mataas na professional at ethical na pamantayan sa mga accountant, isulong ang agham ng accounting, bumuo at mapabuti ang edukasyon sa accountancy, hikayatin ang magiliw na relasyon sa pagitan ng mga accountant, at protektahan ang Certificate of Certified Public Accountant na pinagkaloob ng Republika ng Pilipinas, ang mga CPAs ng Pilipinas. So, nalaman natin ito dahil nagkaroon po sila ng PICPA Training on Understanding Public Accountability, Navigating COA Revised Rules on Settlement of Accounts Principles, Liability for Audit Allowances or Charges, and Common Audit Observations, kung saan dinaluhan siya ng ilan sa ating mga admin and finance section, finance division na mga kabalay sa MHSD. And inshallah malalaman natin ang mga detalye sa susunod na mga episodyo. So shoutout po sa ating AFB na mukhang tuwang-tuwa sa kanilang pag-attend at maraming natutunan. Inshallah malalaman natin, ibahagi natin ang mga natutunan na yun at mga kaganapan sa activity na ito sa susunod na mga episodyo. At yun po ang ating segmentong Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Moving forward, walang iba kundi ang ating health and safety first. Sana ibabahagi sa atin sa episode na ito ni walang iba kundi ang ating kabalay na Jazz. At sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari pala, ako pong magbibigay sa inyo ng segmentong Health and Safety First. So ang ating topiko sa HSF ay tungkol sa anxiety disorder. So ano nga ba ang anxiety disorder? Ang anxiety disorder ay isang grupo ng karamdamang pangkaisipan o mental disorder kung saan ang tao ay nakakaramdam ng pagkabalisa, kaba o nerbiyos sa mga bagay na maaaring nakikita o nararanasan sa totoong buhay o mga bagay na paulit-ulit nilang naiisip. Maraming mga karamdaman na kabilang sa grupo ng anxiety disorders. Ang mga halimbawa nito ay una, ang social anxiety. Ito ay takot na makasalamuha or makisalamuha sa ibang tao o magtanghal. Halimbawa dito ay, sa mga estudyante mag-recite sa harap ng klase. Pangalawang halimbawa is yung phobia. Ito ay nakakaparalisang takot sa isang bagay. Ang halimbawa naman ito ay phobia sa paglangoy. O di kaya naman, ang huling halimbawa ng anxiety disorder ay panic disorder. Ito naman is yung sobrang balisa o kaba
na umatake na lang bigla. So, may tanong dito, kailangan ko bang magpunta sa psychiatrist? Kung ang nararamdaman mong kaba ay nakakaapekto sa mga gawain mo sa araw-araw, halimbawa di ka na makasakay ng jeep dahil sa takot na atakihin ka ng nerbiyos, mas makakabuti na kumonsulta ka sa mental health professional para ikaw ay matulungan. Okay, nagagamot ba ang anxiety disorder? Of course. Maraming paraan na ito ay magamot. Ang kombinasyon ng oral medication at psychotherapy, lalo na ang CBT o Cognitive Behavioral Therapy, isang pamamaraan ng psychotherapy, ay maganda ang epekto para matalo ng isang taong kanyang anxiety. So may nagtatanong kung baliw ba daw ang may anxiety. Of course, hindi. Malayong-malayo ito sa mga baliw. Namamana po ba ang anxiety disorder? Karaniwan, marami sa pamilya ang nervyoso rin. Hindi namamana ang sakit mismo, kundi ang potensyal. Mataas ang tsansa kung meron kang first degree relative tulad ng magulang mo o mga kapatid mo na merong diagnosed na anxiety disorder. Dahil may genetic component o lahi ang anxiety disorder. Kung may particular na gamot na hiyang sa iyong kamag-anak na may anxiety, mataas ang tsansa na ito ay maging epektibo rin sa iyo. So, yun ang ating health and safety first na ibinahagi ko sa inyo. Sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala. Alright. Mahirap pang may ganung klaseng sakit, lalo na sa ganitong profession natin na naglagi tayong nagsasalita sa harap ng maraming tao. Diba? Yes. Kumusta? Anong pakiramdam, Ate Jazz? Parang may anxiety disorder din ako kanina pa. Kanina pa. Hindi obvious. So, walang nangyari ngayong episode na posibleng magpakita na grabe ang nervyos natin ngayong araw na ito. At yan po ang ating segmentong Health and Safety First. Alalahanin na kung nakakasagabal na po siya sa ating araw-araw na buhay, magkonsulta na sa mga nararapat na profesional. Meron po tayong isa pang comment sa ating live stream galing kay Mo Usman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kabalay, shout out for the MHSD family. Inshallah, I'm watching right now. And alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran po sa inyong comment. But without further ado, time check, it is now 11:38 at medyo malaman-laman ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Walang iba kundi ang Bangsamoro Affordable Housing Program. So, narinig natin kanina ang balita tungkol sa binahaging 30 housing units para sa ating housing loan project sa Barangay Samba. Ano nga ba itong Salam Homes na ito? Itong tinatawag na Bangsamoro Affordable Housing Program. Para sa mga detalye, kumustahin natin ang ating guest speaker na walang iba kundi ang Director 2 for Operations and Management Services ng Ministry of Human Settlements and Development. Nagbabalik, isa sa mga MVPs ng MHS Delivers at MHSD in general, Salem C. Dimuna. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ria, at kay Just sa lahat ng ICS sa head nyo, no? Si Ma'am Sally. Yes. Alam natin na napaka-busy din ng boss nyo. Lahat naman siguro busy. Hindi tayo busy-busyhan, ha? Talagang busy talaga kasi pag may time ka, yun ang justification na busy ka. Yes. Pero pag sinabi mong wala kang time, parang medyo ibang usapan. Bawaan natin ng time. We'll make time. So, with that, sir, without further ado, kumusta na po kayo? Kumusta ang OMS? Kumusta ang ating MHSD Operations and Management Alhamdulillah, with the leadership of our Honorable Minister Hamid Aminuddin Bara and our Deputy Minister Aldin Asiri at saka si Director General na hands-on sa lahat ng gawain. Tayo naman bilang inaasahan na gumawa ng trabaho sa Operation Management Services, although may 4 tayong hinahawakang division dyan, ang lahat naman po ay nagtatrabaho. Unang-una yung sa under kay Engineer Chief Zainuddin Buizan sa planning
and Design Division. Sila po yung naatasan doon sa programming, sa planning, design, din sa implementation din at monitoring ng mga projects natin. Kahit nung Ramadan, ang PDD natin, mga engineers natin ay all the way doon sa ground at inaasikaso yung implementation ng mga projects. Sa policy naman, under kay Chief Abdul Hamid Alawi, ang coordination at saka policy recommendation ay tuloy-tuloy lang na ginagawa, at recently mayroon silang mga ugnayan na sa GCAS kung baka itong huli, kung wala namang maging complication doon sa finance team natin at sa MFBM, baka ma-introduce din yung online transactions, di ba? Pumupunta pa yung mga para magbayad sa housing loan nila. Sa housing. Kung yung pamasahe niya doon ay gamitin na lang na GCash, parang anong tawag doon, may charges sila 15 pesos, not bad. Importante lang doon mapag-aralan ng maayos kasi paano yung magiging official receipt noon, at paano kung mayroong mga sa mga system. So paaralin yun. Tanggapin ba sila na transactions ng COA, ng tapos sila Chief Gadi naman sa policy, tuloy-tuloy na pinag-uusapan ay yung patungkol sa pagpagawa ng bahay sa tubig. Tuloy-tuloy ang forum na recently nasa Tawi-Tawi, andun yung mga experts, andun din yung mga professor ng MSU, nagre-recommenda rin na pwede rin naman, kasi yung sa batas natin hindi pa tayo pinapayagan na magtayo ng mga bahay doon sa tubig o sa may tabing ilog o sa dagat. Pero dito sa policy forum na ginagawa, baka one of the policy agenda, policy recommendation natin, while naantay natin yung Bangsamoro Housing and Human Settlements Plan na for launching na rin yun, baka ma-incorporate doon as one of the policy recommendation ng MHSD. Paano nga ba natin ma-address yung pagpapatayo ng pabahay doon sa mga kapatid natin ng mga Sama Dilaot, at saka itong dito sa Maguindanao na nakatira sa Mars, di ba meron tayo dito sa GSKP, even Marawi meron pa rin dyan mga settlements sa tubig. Tapos naman sa housing division naman, sila Chief Salahuddin Hussein, all the way ngayon sila sa Basilan kasi nagpo-profiling sila ng mga beneficiaries natin na mga Bangsamoro, kasi meron na tayo na turnover doon na housing. So kailangan ma-profile ng maayos kung sino ba talaga yung mga legit na mga beneficiaries doon. And congratulations sa lahat naman ay nagtatabaho, pero ang nagpapakita ngayon ng certificate na may most compliant na tumutupad doon sa mga guidelines na pinapatupad ng MFBM sa buong ministry. Mapalad po ang MHSD ay nagkaroon tayo ng maasikaso ng mga EBC natin, sila Ma'am Jazz, sila Budget Shara, at saka si Chief Nasi. Si Chief Nasi kasi ngayon yung chief natin ng Admin and Finance, at nakaka-proud na kasama tayo doon sa award na nakuha nila, kasi MHSD ay nagkakuha ng most compliant pagdating doon sa mga guidelines na ini-issue. So yun po ang kabuuan ng OMS. Although ang lahat naman na yan hand-in-hand with our TRS also, kasi may complementation naman ang trabaho ng monitoring nila Chief Yasser dito kina Attorney Lick sa Ilud. So inshallah tuloy-tuloy lang ito na magampanan natin ang trabaho para sa Bangsamoro. Yes, alhamdulillah. Maraming, yun, 4 na divisions under OMS, at lahat, even though lahat nagtatrabaho din naman, again, hawak kamay tayo sa pag-serbisyo sa Bangsamoro. Maganda itong nakita ang updates natin in a very short and concise way, na nakikita natin ang accomplishments at challenges pa rin ng ating mga divisions. Pero para sa episode na ito, focus po tayo sa ating Housing and Human Settlements Division. Again, shoutout po kay Chief Salak na ngayon na nasa Basilan. Unfortunately, hindi po siya nakasali sa atin ngayon sa episode na ito dahil sa profiling na iyon. Pero andito po si Sir Dems to save the day para pag-usapan itong Bangsamoro Affordable Housing Program. Sir, ano po itong program na ito, at kailan ito sa katuparan o sa katuparan, at ano ang mga... Nag-umpisa na tayo. Namigay na tayo doon sa Simba. Under Bangsamoro Affordable Housing Program na yun. Yes. Kasama sa mandato natin
na magkaroon din ng resettlement, yung mga bangsamoro natin na affected ng gera, affected ng mga calamities. Meron namang kasama sa mandato natin yung pag-provide ng decente at affordable na housing para sa bangsamoro. Hindi man ito para lang sa mga empleyado. Ang lahat naman ay kung papasa naman, kasi ang ginagawa natin ay pinipre-qualify natin sila sa pag-ibig. While ongoing yung Islamic finance ng Bangsamoro, nakikipag-ugnayan na rin tayo sa Amana Bank, sa CEO na si Emil Bahar, Emil Lasan, para tugunan, kasi ang Bangsamoro, pag sinabi mong may interest, medyo reluctant sila to avail of the services at saka mga programs. So, but then, kasi nasa on progress pa itong Islamic Finance on Housing, magiging partner natin dyan, of course, si MFBM, ang Government of the Day, at saka itong Amana Bank, inshallah. Kasi tuloy-tuloy ang ugnayan natin sa kanila dahil hinihikayat natin itong mamumuhunan, lalong-lalo na sa Bangsamoro, na mag-provide sila ng mga affordable housing. Hindi naman ito sinasabi na si MHSD lang o sa gobyerno lang ang mag-provide po ng affordable housing. It could be private initiative also, lalong-lalo na itong dito sa mga gumagawa ng mga subdivisions natin. Although sa atin din, sa MHSD din sila hihingi ng mga clearances or license to sell. Ang sa atin ay mapunuan itong housing gap sa buong rehiyon na umaabot pa tayo ng mga 348,000 plus ang nangangailangan ng disenteng pabahay. Yes. Hindi nga lang maganda yung pangyayari itong nakaraang taon kasi tumama yung paing, pandagdag yun sa nangangailangan ng bahay. Karina. Tumama naman yung Karina, nasa mga 700 housing units ang totally damaged dyan. So ang mga ito, kung kaya naman nila ay magbayad sila kasi affordable naman yan. Tulad nitong na-award natin ngayon sa Simba ng mga 30 units para sa mga BARM employees, nasa mga 5,000 lang ang mga monthly amortization yan. Kasi ang cost niyan ay nasa 850,000. So mababa siya at pasok naman siya doon sa guidelines ng ating DHSUD or yung pati pag-ibig. So ang dito sa affordable housing na ito, aside na humihingi tayo ng pondo sa MFBM para magkagawa tayo, matugunan natin itong mga pangangailangan ng mga government employees natin sa BARM, lalong-lalo ng mga empleyado natin. Kasi halos lahat ay nagre-renta. So kung nagre-rent ka lang din naman ng 7,000 or 8,000, mag-avail ka na nitong affordable housing natin na tinatawag nating sustainable, affordable, livable, accessible, and modern house na tinatawag nating SALAM. Kasi mababa lang po yan, parang nagre-renta ka na lang din. Then, pagdating ng panahon, maging sa iyo na rin yun habang nagahulugan ka. Ang maganda dyan, kasi sa'yo na yung lote, magiging sa'yo yung titulo, yung bahay sa'yo na rin. Tapos kung wala namang labag doon sa batas, pwede mo naman siya pag may konti-konti kang bonus, dagdagan mo kung gawin mo siya two-story. Kasi ganyan naman talaga tayo sa mga government na functionaries. Yun naman ang unang-unang kailangan natin, yung magkaroon tayo ng bahay. Even military nowadays, may nag-aano na rin ng intention na maka-avail din sila ng affordable housing ng MSSD. Kanya nga lang, kailangan natin i-justify doon sa i-depensa doon sa MFBM na pag naghingi tayo ng pondo ay kaya natin siya ma-implement within the year at mayroon tayong tinatawag na implementation ready tayo. So tayo naman ay ready, mga ilang taon na rin tayo na mumungkahi sa MFBM na mapondohan tayo pagdating dito sa affordable housing. Mayroon lang din siguro pa tayo mga requirement na hindi na susumiti, pero itong sa ngayon mayroon na tayong nabiling lupa sa Balabagan. Prepare natin yan para kung sakasakali magkaroon tayo ng funds or magkaroon tayo ng ka-joint venture, kasi ina-allowed naman ng batas na pwede tayo mag-enter into contract with private companies para mag-introduce ng mga investment para sa housing sa BARM. So mayroon tayong Balabagan, mayroon din tayong sa Capiton, may 6 hectares tayo, then may 17 hectares din. So hindi mahirapan yung makikipag-joint venture sa atin kasi meron na tayo lupa. But ito naman,
while naghihikayat pa tayo ng investment galing sa labas, nagmumungkahi rin tayo sa MFBM na mapunduhan tayo para itong 2025 ay makagawa tayo ng dagdag doon sa nangangailangan ng pabahay. Kasi sa BARM, we have 8,000 employees yata, 25% of that nasa mga 2,000. So ang atin ngayon ay nasa 192 units lang, 107 completed yan. So itong 85 under construction, pero itong June madadagdagan itong 30 na Salam Homes natin. So inshallah hindi lang ito ang pinag-uusapan ng Cotabato. We also have feasible study doon sa Tawi-Tawi kasi ang Bungaw ay medyo congested na rin yan. Kailangan na rin ng, although hindi pa tayo masyado ready doon sa mga condominiums, pero inaaral na rin ng mga engineer natin kung sakasakali may maliit lang na area kasi 1,000 square meters pwede na yan i-apply sa DSUD, yung 4PS ng ating mahal na presidente, no? Bong Marcos, kasi isa yan sa flagship program ng administration ngayon na tugunan yung mga pangangailangan sa pabahay. So yun po, yun ang nakikita natin na hindi lang tayo nagpo-provide ng services, mayroon ding return of investment yan sa side ng Bangsamoro kasi hindi naman natin inaasa lahat sa block grant. At tinitingnan din ang opisina natin na although ina-address natin mabigyan ng mga pabahay yung mga combatants na nangangailangan at saka yung mga natamaan ng mga bagyo, mga disaster or yung mga widows of war na mabigyan natin ng pabahay. Itong may kakayanan na rin at papasa naman sa pag-ibig ay nag-pre-qualify tayo, more than 1,000 na yata ang na-pre-qualify natin sa pag-ibig. So by that makikita mo na mayroong market. So kung papasok ang investment, papasok sa investor, ito yung age natin na mayroong market, mayroon tayong lupa. Only that, kailangan lang talaga natin ipaintindi na safe ang investment sa BARM. May market sa BARM. So kung ano yung medyo wala sa atin ngayon dito sa BARM, ito ay investment opportunities ng ating mga negosyante. Even local investors or mga taga-labas ng BARM, pwede naman mag-invest kasi hindi naman natin binabawalan ang pagpasok ng mga negosyo dito sa BARM region. Alright. Isang magandang clarification yun kasi may mga kahit na posible silang like pamilya ng ex-combatant or mga widows or orphans or biktima ng sakuna, kapag isa silang wage earning individual na pasok sa isang certain threshold, posibleng hindi sila qualified sa ating free housing units even though qualified sila sa ibang parts. Kapag wage earning sila, posibleng ma-disqualify sila for free housing units. Kaya itong Bangsamoro Affordable Housing Program is napakaganda para sa mga mababa ang wage earning na tipong hindi nila ma-afford yung usual housing market natin. So na isang napakabigat na responsibilidad yun na nawawala, alhamdulillah, dahil sa project na ito. Sir, iba po itong Bangsamoro Affordable Housing Program sa nabanggit kanina na Salam Homes or interchangeable po yung name? Yung Darussalam, ito yung pinamimigay ng ministry natin. Itong Salam, ito yung affordable housing natin. Ito yung may bayad. And this, meron po kanina sa balitaan natin na tinawag nilang Salam Homes yung sa Samba po, sir. Yun yung kasama sa mga affordable housing natin. Yun yung pag binibenta na pabahay, actually hindi naman talaga pabenta siya, pero kasama sa mandato ng MHSD ay mag-provide ng affordable housing. So kalalabasan nun ang pinupundo natin na pera pambili ng lupa, ang pera na pagpagawa ng bahay, yun lang ang binabalik natin sa kaban ng BARM. Yang ang pagbalik natin doon, yun ang magkakaroon ng monthly amortization yung mga beneficiaries dyan. So hindi naman actually siya talaga binigay or hindi naman talaga siya actually binenta kasi subsidized siya. So tatawagin na lang talaga natin sila na yung affordable housing para sa mga kababayan natin. Kasi biruin mo,
nasa mga 4,000 pa ang nagawa nating resettlement na housing. But then, ang gap na galing sa monitoring natin kina Chief Yasser Mama, nasa mga 348,000 yan. So, kung bubunuin mo yan para mapuno yung gaps na yan, let's say 10 years. So, divided mo lang yung 348,000 divided by 10 years. So, every 10 years, baka aabutin ka na dapat mayroon kang 34,000 housing units dyan. So, siguro, ang isang pwede natin yan para mapunuan yung gap, welcome natin yung pambansang pabahay, yung sa DSUD, pambansang pabahay. Although pag-ibig pa rin ang magiging guarantee niyan sa payments doon sa mga developer. Kasi ang developer natin, naninigurado sila na pag gumawa sila ng pabahay or yung contractor, sigurado mababayaran sila. With the pambansang pabahay program naman, andyan si Pag-ibig, magsasign yan ng MOA with the DSUD at saka yung developer, or sa atin si LGU, saka yung magiging tripartite siya na agreement kasi para ma-ensure na yung contractor or developer mababayaran sila. So andyan si Pag-ibig na magbabayad at ang gagawa tayo ng pabahay, meron na ring bibili. Kaya may pre-qualify tayo. So MSSD ngayon, more than 1,000 na yata kasi nung nag-turnover nga lang tayo sa Simba, pila na agad yung mga empleyado, mayroon pa ba? Even na yung ating kapitana doon, nagtanong kung mayroon pa bang available. Kasi ito nga, may pangangailangan talaga sa dissenting pabahay ang ating rehiyon. Clarify po natin dun sa pre-qualification process. Assuming lahat ng projects natin is dadaan sa Pag-ibig, susundin pa rin ba natin yung 9 requirements na kailangang isumite ng ating sa applicants? Pinag-aaralan ngayon kasi syempre pagdating doon sa government requirements, ipoprovide mo talaga yon. Pero medyo naman si Pag-ibig sa atin, every now and then meron tayong mga meetings with them kasi medyo nire-relax nila konti yung ibang mga requirements na lalo na doon sa payment doon sa sa turnkey. Halimbawa, ang pinapatayo natin pabahay ay mga 200 housing units yan. Pero hindi mo natapos pa yung 200, ma-take out mo muna yung 50 at okay na inspeksyon na ng Pag-ibig, maayos na yung bintana, maayos tubig, maayos na lahat, babayaran na nila doon sa contractor yung 50 housing units. Yun ang kagandahan noon sa mga ganyan. So itong mga requirement naman, usual naman yung mga government requirements, to valid ID, di ba? Wala yung kang may 2 specimen signatures. Yes, tapos mayroon kang kakainan magbayad. Ang magpe-pre-qualify niyan, medyo makatulong si Pag-ibig sa atin doon kasi meron na silang ginagawa niyan. Submit natin yung names, pre-qualify nila, balik nila sa atin sino yung nag-qualify. Okay. So, from now, mag-submit sila sa MHSD forward nila sa Pag-ibig. Pwede ba silang dumiretso sa Pag-ibig tapos skip nilang MHSD? Si MHSD kasi dito sila nag-a-apply naman sa atin. Kasi yung housing project natin sila sa Pag-ibig, si Pag-ibig naman sasabihin saan ba gusto ninyo na location. Kung sabihin, mayroon kasi dyan ginagawa si MHSD, baka may bakante pa. Pero sa atin ngayon sasabihin ko na riyan na medyo puno yan. In fact, galing pa yan sa panahon ng ARM, by the way, yung slots na yan. So, ilang years na rin yung linya na yan na tumahaba. Pero inshallah, more housing to come. Na-secure na natin ang lupa, gina-construct lang yung bahay, I believe? Yes, secured na yan siya. Tapos, doong isang araw nga, ka-meeting din namin ni Chief Gadi yung Pag-ibig sa Davao para sa other mga requirements. Kasi syempre, kailangan din nila inspection yung housing bago nila babayaran. Alright. So, medyo na-cover natin kung gaano katagal. Ito yung sinasabi rin natin sa Amana na time will come. Andiyan naman kasi din yung Islamic Banking and Finance batas na yan siya. Tapos, tamang-tama, si MFBM nagkaroon na ng roadmap or si BARM nagkaroon na ng roadmap sa Islamic Finance. So, pasok dun yung Islamic Finance on Housing. So yun nga lang, inaantay natin matapos yun, then inaantay din natin magkaroon ng go signal si Amana na kaya na nila i-finance tayo ng let's say 1,000 housing kasi sila maglalabas ng pondo doon, babayaran naman sila at implementing ang MHSD inshallah. Basta provided na medyo hindi masyadong makita yung interest bearing na policy. Kasi walang riba.
So, last time nga, kamiting namin si Pag-ibig, andun yung secretary ng board, minungkahin natin na baka one of these days sa meeting ng board ng Pag-ibig, mapag-usapan yung Islamic finance ng housing nila para si Moro or si Muslim, mabilis lang mag-avail doon. Kasi andun pa rin yung interest, so umiiwas doon si Bangsamoro. Alhamdulillah, we are avoiding riba for the sake of the Islamic following Islamic rule. Yes. Posible rin pwede pa rin mag-apply ang non-Islamic, non-Muslim kabalay natin through Islamic financing. Yes. Alright, alhamdulillah. With that, I believe na-cover natin kung gaano katagal nga ang proseso nito. Habang hinihintay natin ang lahat na yun tapos pwede pa rin mag-apply ang ating mga kabalay na interesado sa affordable housing project. Mag-submit lang nung 9 requirements na lagi nating gina-play sa ating commercial, sa ating MHSD office at ang ating HHSD. With that, I believe na-cover natin ang mga pinaka-mabigat na parts ng ating topiko, ang Bangsamoro Affordable Housing Program. Unless may iba kayong gustong ihabol na yung details. Services lang na pinapatupad ng MHSD, of course, para sa kaalaman, lalo na sa ating mga members of the parliament, nag-i-implement po tayo ng training centers, youth centers, human development centers, tapos yung mga solar water natin, meron din tayong dyan, pwede rin tayo mag-implement ng solar street lights, kasi part of the development of the community yan siya. Pero hindi naman natin masasagawa ang lahat ng ito kung wala yung tulong ng ating provincial director ng Lanao del Sur na sila PD Binji, thank you PD, sila Attorney Najirasan ng Sulu, si Provincial Director Rudin Abdullah ng Maguindanao, si Provincial Director Hamza Salik ng SGA, si Provincial Director Harudain ng Basilan, si Provincial Director Bakil ng Tawi-Tawi. Of course, haninan with our may bago tayong provincial director na hati ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur natin. Del Norte, pero so far wala pa naman akong na-receive na si Ate G na release na ang memo niya ng designation for designation pala. Maguindanao del Norte merong OIC. OIC, sorry. May OIC. Congratulations kay Ma'am G, no? Medyo mahaba-haba rin ang kwento ng application ni Ma'am G, pero alam naman natin na qualified talaga si Ma'am G. So sa lahat ng empleyado, pasalamat tayo. Congratulations sa AFD, congratulations sa lahat. Congratulations sa ICA sa tuloy-tuloy na programa ninyo na ito with Ma'am Sally na guiding the ministry pagpatungkol doon sa information communication natin. Kailangan lang siguro natin na hikayatin din yung mga kasamahan na i-share itong link na ito, kasi kailangan natin mas malawak yung reach para mas maintindihan ng Bangsamoro na hindi lahat ng pabahay natin ay binibenta, hindi rin lahat ng pabahay natin ay pinamimigay. So yan, we respond to the need of the situation. Kasi kung ang area tulad nito na Paing, nag-propose na tayo ng permanent housing para sa kanila, sana ma-approve for 2026. Inshallah. Itong sa Carina naman, tamang-tama lumabas yung internally displaced person na batas. Yan naman ngayon ay nagkaroon ng launching fund na 50 million. Nag-propose din tayo doon para makagalaw ang opisina natin to respond sa mga na bibiktima ng mga disaster. Sana this year wala naman sana occurrence ng ganon, kasi back to zero talaga pondo dyan ng mga tao na naapektuhan. So hanggang doon na lang. At sana inshallah bigyan pa tayo ng magandang kalusugan, tuloy-tuloy na magandang mga mungkahi sa parliament, bigyan ng ating mga leaders tulad ni Chief Minister makakuha sila, former Chief Minister Alhaj Murad, guiding the Bangsamoro people para sa ma-achieve yung peace and development in the entire region. Alright, alhamdulillah, amin. With that, yun po
ang ating MHS discusses. Much to our desire to learn more. I believe yun ang pinaka-meat ng ating topic, pero mas marami pa siyang detalye na pwede pa sana nating pag-usapan ng mas matagal na panahon. Pero kapos na tayo sa oras. Time check, it is 12:05 PM. Kaya kailangan na nating maghiwalay para sa episode na ito. Sir, does that count as your parting message para sa ating episode na ito? Actually, yun lang. Tuloy-tuloy lang natin suportahan ng Bangsamoro government. Masaya tayo dahil napabilang tayo sa transition na functionaries. Hindi rin naman natin sinabi na yung iba ay walang ambag sa gobyerno na ito. Kasi ang mamayang Moro, sa pagtupad nila sa batas na ipasakatuparan ng ating Bangsamoro government, inshallah ma-achieve din natin yung moral governance. Kasi maganda ito na inumpisahan ng ating mga leaders ng tama, mag-i-end din ang government na ito ng tama. At tuloy-tuloy na ito para sa next Bangsamoro generation, kasi napakaganda po ng umpisa ng Bangsamoro government. At hindi man natin ma-i-advertise lahat yung nagawa ng Bangsamoro, pero alam ko sa pag-iikot-ikot natin sa Bangsamoro region, ang dami na pong projects na nagawa. Maliban lang sa MHSD, gumagawa din yung MILG, MPW, MOST, MAFAR, lahat ng ministry at saka komisyon ng BARM ay nagre-respond para sa mga pangangailangan ng Moro. So very opportune time na nagkaroon tayo ng mga Bangsamoro leaders galing sa MILF. Nagkaroon tayo ng mga competent at saka qualified na mga empleyado sa BARM ngayon. Nakaka-proud na masikip ang BARM ngayon pagpasok mo, kasi halos lahat ng empleyado, o hindi, talagang lahat ng empleyado ay pumapasok para magserbisyo sa Bangsamoro. So yun lang po, let us do pray na sana inshallah mas maparami pa ang proyekto na maibigay ng Bangsamoro government para sa Bangsamoro Ugma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito na po tayo sa dulo ng ating programa. Waalaikumsalam, by the way, kay Ma'am Fatma Zahra Macabero Sangkopan at Mong Bara, watching from Davao City. Kudos, MHSD. Syukran. With that, Ate Jazz, kumusta? Okay ka lang? Okay lang. Okay ka lang? Sure ka? Pinagkakaibisihan lang. So ready ka na para sa ating segmentong KKK? Ikaw yun. Ako ba? Yes. Sure ka? May anxiety disorder talaga ako ngayong araw. At dito na po tayo sa dulo ng ating programa, ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit ang numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay: ano ang ibang pangalan para sa Bangsamoro Affordable Housing Program? So, one word lang siya. Lahat sila may meaning, pero one word lang ang iniingi ko. And ang ating second question, base sa 9 requirements na kailangang isumite ng interesadong aplikante para maka-avail ng housing loan project ng MHSD, magbigay lamang ng isa. So, every episode may gina-play kaming patalastas, commercial tungkol sa 9 requirements na kailangang isumite para mag-apply ng housing loan sa MHSD. Magbigay lamang ng isa. And ang ating huling tanong sa araw na ito, aside sa housing, mga pabahay, ano pa ang ibang infrastructure projects na pinapatupad ng MHSD? So, nabanggit kanina ni Sir Dems, para sa ating mga parliament members na usually nag-fund sa kanila through TDIF, Transitional Development Impact Fund, may iba pang infrastructure projects na pinapatupad ng MHSD. Aside sa pabahay, magbigay lamang ng isa sa kanila pero hindi dapat pabahay.
And with that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nagubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Esmel W. Ibrahim, at sa ngalan nina At ako po inyong kabalay na si Jasmine Langgi, at sa ngalan ng ating kabalay na sina ICES Head Salembay Abdullah, Hamsari Pala, Dato Noas Daud, Almansor Ugaw, at sa ating bagong miyembro sa ICS, ang ating Information and System Analyst na si Anwar D. Rakim Jr. at sa ating technical side na si Sir Jeffrey. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad, nagpapaalam na po sa ating 216th episode at nagsasabing, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Alhaj. MHS Delivers.